Lumaki si Maya sa piling ng kanyang tiya Guada. Dahil bata pa lamang siya, iniwan na siya ng kanyang ama habang ang nanay niya naman namatay matapos niyang maipanganak. Pinagbilin pa ng ina ni Maya ang kaisa-isang anak na si Maya sa kapatid nito. Ngunit ang mga tao na inakala niyang kakalinga sa kanyang anak ay magsisilbi palang bangungot sa buhay ni Maya. Halos mabalot na ng pawis ang buong kasuotan ni Maya. Nangunguba na siya sa maghapong pagkusot ng mga hindi naman niya damit. Panay pa ang utos ng mga pinsan niya sa kanya. Pinunasan ni Maya ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad, habang binabanlawan ang huling labahin ng kanyang tiya Guada. Bukod dito'y kakatapos lamang isampay ni Maya ang damit ng ate Cassandra niya, ang panganay na anak sa 3 anak ng kanyang tiya Guada. "Pinsan kong palamunin, heto pa daw," ani Krisa, pangalawang anak ni Guada. "Ito pa daw sabi ni Mama, ayusin mo ang laba mo gagamitin niya bukas yan." Basta na lamang itinapon ng pinsan ni Maya ang 4 na blouse sa mukha ni Maya at hindi alintana kung saan pa ito tumama. Awang-awa na si Maya sa sarili, ngunit alam niyang hindi naman siya maaaring umangal. Ngunit ganoon pa man, naglakas loob pa din siya na magsabi sa pinsan, "Carissa, patapos na kasi ako, baka naman pwedeng bukas na lang yan." Maayos kung makiusap si Maya, ngunit tinaasan lamang siya nito ng kilay, kasabay ng pag-cross arms nito, tsaka siya matalim na tinignan ng pinsang halos iisang taon lang ang tanda sa kanya. "Nagrereklamo ka? Bakit hindi mo sabihin kay Mama? O baka naman gusto mong ako pa ang magsumbong sa kanya para masabunutan ka na naman?" Tumawa ito ng mapang-insulto. "Hindi naman ako nagrereklamo, Carissa. Nakikiusap nga ako tsaka kung pwede lang naman, kung hindi ay wag na." Mababa ang tono niyang paliwanag, ngunit nagawa pa din siya nitong irapan. "Yan na nga lang ang ambag mo bilang 25 taon na palamunin, nag-iinarte ka pa. Salamat ka pa nga dahil hindi ka namin tinatapon sa kabila ng pagiging estupida mo." Singhal ni Carissa kay Maya tsaka niya ito iniwanan. Puno ng sakit at hinagpis ang puso ni Maya. Naawa siya sa sarili niya habang iniisip kung bakit niya kailangang danasin ang mga bagay na ito sa mismong pamilya niya. Ang lahat ng ito hindi ko dapat ipagpapasalamat. Kung ituring nila ako'y parang hayop, maging ang kinakain ko, pinagtatrabahuhan ko. Umiiyak na ani Maya sa kanyang sarili. Kinaumagahan ay dumating ang tiya Guada niya mula sa palengke. "May nakita kong trabaho doon at mukhang malaki ang sahod." Magiliw na anito tsaka inilapag sa harap ng mesang pinupunasan ni Maya ang papel kung saan nakalagay ang iba pang detalye ng trabaho. "Tiyang, bahay aliwan po yan." Mahinahon na ani Maya. "Alam ko, hindi naman ako tanga na basta ko lang ipapakita yan sa'yo. Hindi na masama ang 35,000 para sa buwan ng sahod." "Ngunit tiya Guada, hindi ko pa po nararanasan na makihalubilo sa karamihan. Kung maaari po sana, wag naman po sana ganitong klaseng trabaho." Malakas na sinampal ni Guada ang mukha ni Maya. Matapos ay hinablot pa nito ang buhok ng kaawa-awang dalaga. "Hindi ikaw ang magdedesisyon sa kung ano ang mangyayari. Naiintindihan mo ba? Matagal ka nang palamunin at kolehiyo na ang karamihan sa mga pinsan mo. Kaya hindi na kita kayang pakainin. Papasok ka sa bahay aliwan na yon mamayang gabi." Umiiyak na binitiwan ni Guada si Maya at pumasok iyon sa kwarto habang si Maya naman patuloy lang na iniiyakan ng kanyang sarili. Pumunta siya sa lababo para hugasan ng mga nakatiwangwang na mga plato. Okay na sa kanya ang ganitong klase ng buhay. Ngunit kalabisan kung pati na ang kanyang katawan ay pakikinabangan pa nila. Walang lakas ng loob si Maya na lumabas ng bahay. Kahit minsan kasi hindi pa siya nakaapak sa eskwelahan. Dahilan para kahit ang mga simpleng A, E, I, O, U ay hindi niya matutunang isulat. Hindi siya marunong magbasa. Ni kahit spelling ng pangalan niya hindi niya nga alam. Sa huli ay mabigat na paghinga ang pinakawalan ni Maya nang matapos niya ang lahat ng gawain. Gustuhin man niyang ipahinga saglit ang pagod na katawan ay alam niyang hindi maaari dahil hindi naman siya tinitignan ng mga taong nasa paligid bilang isang tao, maliban lamang kay Cassandra. "Oh, umiyak ka ba?
Anito nang makauwi galing sa eskwela. Ang mama talaga, hindi na natapos sa galit niya sa'yo. Malungkot na ani Cassandra. Okay lang ate, saad ni Maya. Hinaplos ni Cassandra ang gilid ng pisngi ng pinsan. Oo nga pala, may pasalubong ako sa'yo. Tara sa kwarto, itatago muna kita. Ani Cassandra, tsaka hinawakan ng kamay ni Maya para igiya papasok sa kanyang kwarto. Sa lahat ng pinsan niya ay ito lang ang hindi nagmanas sa kanilang ina. Malapit ito kay Maya. Ate, baka naman pwede mong kausapin si Tia. Ani Maya habang hawak ang ensaymada na pasalubong ni Cassandra. Bakit? Tungkol saan? Gusto niya akong ipasok sa bahay, Aliwan. Ano? Napatayo si Cassandra sa gulat. Gagawin ni Mama yun? Bilisan mong kumain dyan. Lalabas tayo at kakausapin ko si Mama. Awang-awa si Cassandra sa kanyang pinsan. Pero wala siyang magawa dahil kahit siya ay umaasa lang din sa kanyang mama. May part-time job siya pero sumasapat lang iyon sa kanyang mga project. Paglabas nila ay kaagad na hinanap ni Cassandra ang kanyang nanay. Inabutan niyang nagbibilang na ito ng pera sa kwarto. Ma, saan galing yan? Kaagad na tinago ng ginang ang pera. Pinagbili niyo ba si Maya? Parang maiiyak na anito. Hindi niya din kasi gusto ang ugali ng mga kapatid niya. Nagsisilbing si Maya lamang ang sumbungan niya ng mga hinanakit niya sa buhay. Ay, tama na ang tanong. Ang mahalagay nakabayad tayo sa school mo. Tingin niyo magiging masaya ako? Habang tumutungtong ako sa stage pero ang pinsan ko binababoy ng iba? Tumulo ang luha ni Cassandra. Mama, tigilan niyo na si Maya. Hayaan niyo makaipon na lang ako. Tao si Maya, Mama, hindi hayop. Tumigil ka! Sigaw ng ginang pero maya-maya, kumalma din siya. Para din naman sa'yo to anak. Anang ginang tsaka hinaplos ang pisngi ni Cassandra. Naibagsak ni Cassandra ang kanyang sarili sa kama. Ate, kung para sa'yo naman pala siguro okay lang. Umiti ng matamis si Maya pero kapalit noon ang paghagulgol ni Cassandra. Hindi yun okay. Hirap ka na dito pero hindi ko gugustuhin na itaya ang buhay mo sa lugar na yun, Maya. Pero wala akong magawa. Malakas na atungal ni Cassandra. Gumayak ka na. Ani Guada kay Maya. Kaya tumango naman ito. Mag-aalas 9 na noon ng gabi. Ito ang kauna-unahang makapagsuot si Maya ng fitted na dress papalabas ng kanilang bahay. Sa waiting shed sila naghintay ng tricycle na sasakyan nila papunta sa bahay Aliwan. Tia, baka naman po may iba pang trabaho na maaari kong pasukan. Maging hanggang sa ngayon, sinusubukan pa rin kumbinsihin ni Maya ang kanyang tiyahin na magbago ang isip at hindi na tumuloy sa lugar na yun. Tumigil ka na dahil bayad ka na doon. Kung talagang mahal mo ang ate Cassandra mo, hindi ka na magpupumilit. Anang matanda, halos maubos na ang pag-asa ni Maya nang huminto ang tricycle sa kanilang tapat. Sinabi ni Guada sa driver na iyon kung saan sila bababa at kaagad naman itong naintindihan ng driver. Ang lahat ng mga tao roon ay alam ang sitwasyon ni Maya at batid ng lalaking nagdadrive kung ano nga bang kahihinatnan ng kaawa-awang dalaga sa lugar na yun. Nagkalat ang mga babae sa harap noon pagkarating pa lamang nila Maya. Kaagad na sumagi sa isipan ng dalaga na magiging ganyan din siya pagdating ng panahon. Ang mailaw na pangalan ng lugar ang nagpapatunay na nakarating na nga sila doon. Isang matandang matabang bakla ang bumungad sa kanila. Oo nga, magilo na nito habang pinagmamasdan si Maya. Kakaiba nga ang taglay niyang ganda, kahit na walang kolorete pasok sa banga. Oo, kahit ano ginagawa niya. Basta ibalik mo siya sa akin ng ligtas. Ani Guada. Bruha ka? Paanong ligtas? Mabibembang na nga siya maya-maya. Ikaw talaga? Pinalo ng bakla ang balikat ni Guada. Dadagdagan ko na lang ang perang binigay ko sa'yo. Kaagad na inipit ng bakla ang lilibuhing pera sa kamay ni Guada. Tia, wag niyo po kung basta na lamang iiwanan dito. Nagmamakaawa habang umiiyak na wika ni Maya. Hindi niya binibitiwan ang kamay ng tiyahin. Kaya naman, sapilitan siyang hinila ng baklang yun papasok sa loob habang ang kanyang tiya naiwan sa labas.
Kapag nasubukan mo na ng isang beses, tsak nahanap-hanapin mo na yan. Nakangiting nito. May napili na ang baklang iyon para kay Maya. Ang matandang bilyonaryo na si Wancho. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gumawi dito ang matanda. Sir, sigurado po ba kayong dito nyo na nais kumuha ng babaeng magdadala ng inyong apo? Oo naman, dahil alam kong sa lugar na ito, hindi niya hahabulin ang magiging apo ko. Ang mga babaeng narito'y hayok sa pera. Kapit sa patalim kong baga, para lamang makatawid sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya naman ang malaking halaga'y hindi nila tatanggihan, kapalit ng pagdadala ng apo ko sa kanilang sinapupunan sa loob lamang ng 9 na buwan. Wika ng tusong matanda tsaka tumawa. Isang VIP room ang pinasukan niya matapos ay iniwan na siya ng kanyang tauhan. Makapal habang nagsasayawan at maingay na mga tao ang halo-halo sa loob ng lugar na yun. Halata sa mga ito na kumukuha lamang ng sandaling aliw para libangin ang kanilang mga sarili. Ngunit para kay Maya, isang bangungot ang lahat ng to. Kung magugustuhan ng customer ang performance mo, baka maging instant wealth ka. Galante yun. Pagmamalaki pa ng bakla. Hindi umimik si Maya at hinayaan niya lamang ang kanyang sarili na humakbang hanggang sa marating nila ang kwartong kinalalagyan ng nasabing customer. Madilim na paligid ang kaagad na bumungad sa kanyang mga mata nang buksan ng pinto noon hanggang sa masanay siya at matanaw ang matandang lalaking naroon. Puti na ang buhok habang hawak-hawak sa kanyang kanang kamay ang tungkod. Ang takot ni Maya unti-unting nawala pagkasara ng pinto. Kung ganon, ikaw ang napili ko. Nakangiting saad ng matanda. Gulong-gulo ang isipan ni Maya ng mga sandaling yun. Malamang na nagtataka ka kung anong ginagawa ng isang matandang kagaya ko sa lugar na ito. Ngunit mali ang iniisip mo. Anong kalagayan mo't kailangan mong magtamo ng sugat at pasa sa iyong muka? Tanong ng matanda. Kaagad na namasa ang mata ni Maya nang isa-isang tumibo sa kanyang isipan kung ano nga ba ang tunay niyang kalagayan sa kamay ng kanyang tiyahin. Napakahirap idetalye kung iisa-isahin niya ang mga bagay na iyon. Ibinenta po ko ng tiyahin ko sa lugar na to. Umiiyak na ani Maya. Gusto mong makawala? Tanong ng matanda. Nagustuhan niya kaagad ang maamong mukha ng dalaga at para sa kanya, magandang oportunidad ito para sa pagbuo ng kanyang apo. Bibigyan kita ng malaking halaga at sisiguruhin kong magbabago ang buhay mo malayo sa mga nanakit sa'yo. Ngunit kapalit noon ay ipagbibigay mo sa akin ng apo. Kailangan mo lamang nadalhin ang apo ko. Bahagyang nagulat si Maya sa alok na ito ng matanda. Napakarami niya ng napagdaanan, ngunit kahit kailan, hindi sumagi sa isip niya ang pag-aasawa, kaya hindi niya alam ang gagawin niya. Kapag nailuwal mo na ang apo ko'y maaari ka nang umalis, iha. Saad pa ng matanda. Nag-isip ng malalim si Maya. Inimagine niya kung ano ang gagawin niya oras na makawala siya sa kanyang tiyahin at nagbibigay iyon ng saya sa kanyang puso, kaya tumango siya. Kung ganon, babayaran na kita. Ang 100,000 malaki na para sa mga taong gutom sa salapi. Hindi nila alam na mas kapaki-pakinabang ka pa. Saad ng tusong matanda. Parang isang magic ang nangyari kay Maya. Sa isang iglap, malaya silang nakalabas ng walang pumipigil sa kanila. Mamahaling kotse ang nag-aantay sa kanila sa labas. Doon ay talagang naniwala na si Maya na mayaman ang matandang kasakasama niya. May anak ako. Iwan ang pangalan niya, ngunit Uno ang palayaw niya. Wala sa bokabularyo niya ang pag-aasawa. Kaya naman kinausap ko siya na kung mabibigyan niya ako ng apo, titigilan ko na siya. Pinahanap niya ako ng babaeng maaari niyang anakan at ikaw ang napili ko, iha. Hindi maganda sa pandinig ang ideya ng matanda, ngunit handang sumugal si Maya alang-alang sa kanyang kalayaan. Maya Point of View. Isang matayog at napakalawak na itim na gate ang bumungad sa amin. Hindi na kinailangan pang buksan ng parehong pinto noon para makapasok ang isang kotse. Ang kabilang side lang ng gate na iyon ay sobra-sobra na para makadaan ang sasakyan namin. Ang gwardyang nagbukas noon ang siyang nagsara din ng itim na tarangkahan. Bumati pa nga ito sa matandang kasama ko. Bagaman kalagitnaan na ng gabi,
pero maliwanag pa din ang buong paligid dahil sa nagkalat na ilaw sa paligid. Wala ngayon si Uno. Tsak na nasa KTV bar na naman ang batang yun. Hindi ko alam kung bakit walang nagkakagusto sa kanya. O di kaya naman na hindi siya nagugustuhan. Saad pa niya sa akin. Wag po sana kayo magalit pero baka naman po dahil sa itsura niya. Nahihiyang wika ako na kanyang ikinatawa. Hindi ko masabi, iha. Anya pa habang tumatawa pa din. Sa hinaba-haba ng hallway na iyon, sa wakas ay narating din namin ang malapalasyo nilang bahay. Sa entrada ng bahay nila, kinakailangang hakbangin ang 4 na palapag ng hagdan bago marating ang teres noon na may tiles. May mesa din na gold ang kulay sa kanang gilid. Kapares ang 4 na upuan na tsak na nakakalibang na tambayan dahil sa medyo malaking fountain na may mga isda na kulay orange. Tara na sa loob, iha. Iginiya niya ako papasok. Ipinaghata kami ng pinto ng driver niya kanina. At pagbukas noon, talaga namang humanga ako. Para ako nasa isang panaginip. Naghahalo ang puti, itim at gold na kulay sa bahay. Mula sa kanto ng mga sofa hanggang sa mga mamahaling frame. Maging ang salaming hagdan na may gold din na design sa bawat kanto din nun. Napakaganda. Hindi ko maiwasan na maisatinig. Marlene! Medyo tumaas ang tinig ng matanda pero dumating pa din ang matandang babae na naka-uniforme. Naghahalo na ang gray niyang buhok dala ng katandaan, ngunit mababakas pa din ang kanyang ganda. Naku, siya na po ba ang napili ninyo? Anang tinawag na Marlene. Oo, asikasuhin mo siya. Anang matanda. Iginiya ko ng Marlene papunta sa kwarto na nasa ilalim ng hagdan malapit sa kusina. Ito ang magsisilbing tulugan mo habang narito ka sa bahay. Maaari mong gawin ang mga nais mo ngunit mag-ingat ka lamang kay Sir Yowan. Ayaw niya ng pakalat-kalat kapag nandyan siya. Ilan na po ba yung hinayag niyo para magbigay ng apo kay Sir Wancho? Ikaw ang una. Nakangiting saad ni Aling Marlene. Malamang na ikaw talagang napili niya. Hindi dahil sa ikaw ang nakita niya sa lugar na pinagkuhanan niya sa iyo, kundi sinundan ka niya. Pero bakit po? Hindi ko din alam. Sa pamilya, ganito talaga ang estilo ng pagpaparami na nakagawian nila. Hindi nag-aasawa, sa halip ay umuupa para makapagbigay ng anak o apo sa kanila. Wala po bang naghahabol sa bata? Milyon ang kapalit, iha. Kaya paano sila hahabol? O siya, maiwan na kita. Nandyan na din ang mga damit na susuotin mo mula ngayon. Yang suot mo, itapon mo na yan. Ani Aling Marlene tsaka ako iniwan. Pero di ba, mali pa din namang abandona ng buhay. Ang nanay ko namatay siya dahil sa panganganak sa akin. Napatigil ako't nakapag-isip ng hindi maganda. Na paano nga kaya kung ganoon din ang ginawa ng nanay? Sinabi lang nila na namatay siya pero ang totoo, inabandona niya lang ako. Ang kwartong iyon ay ibang-iba sa kwarto ko na nakasanayan. Hindi na kinakailangang lumabas ng kwarto para maligo. Hindi ko binasa ang aking ulo, katawan lamang. Para ako nakaramdam ng gutom. Palibasa nga ay wala pa akong tanghalian. Maingat ang mga hakbang ko at sinikap na wag makagawa ng ingay. Binuksan ko ang ref at talagang napuno ako ng paghanga nang makita kong puno ng pagkain ng loob nun. Napawaw na lang ako't kaagad na kumuha ng kung ano man ang makakain. Naglagay ako sa mesa ng pagkain tsaka gatas na nasa malaking container. Naupo ako sa kaharap nun. Para akong batang uhaw nang tikman ko ang gatas na iyon habang nasa upuan. It's getting late. Why are you still awake? Natigilan ako sa tinig na yun. Dahan-dahan akong lumingon at hindi ko kilala kung sino siya. Teka, sino ka? Ganon din ang tanong sa isip ko. Sino ba siya? Puno ng kaba ang puso ko habang pinapanood ang bawat paghakbang niya. Tinapik niya ang balikat ko kaya napataas iyon kasama ng pagsinghap. Dumiretso siya sa ref at kumuha ng inumin. Bago ka dito? Sana maging okay ka. Ngumiti sa akin ang manipis niyang labi na natural ang pula. Maputi ang balat niya. Medyo mahaba din ang buhok niya sa likod at two-side naman at wavy ang style ng harapan. Ang salitang gwapo'y hindi aakma. Kukulangin pa para ilarawan ng lalaking nasa harap ko. Akala ko'y aalis siya pero nagulat ako nang maupo siya sa tabi ko. Kain ka lang. Dito ako madalas magpaantok.
Napadami ang inom ko eh. Ano nga palang pangalan mo? Nagulat naman ako nang bumagsak ang kanyang ulo sa aking balikat. Maya. Simple pero may dating. Ako si Yowan, but you can call me Uno. Nanigas ako sa kinauupuan ko, tsaka ko dahan-dahang nilingon ang ulo ng lalaking nasa tabi ko. Ang lalaking ito ang bibigyan ko ng anak. After niyan, matulog ka na. Anya tsaka dahan-dahang tinapik ang ulunan ko ng marahan, dahilan para makaramdam ako ng init sa aking pisngi. Mabilis kong tinapos ang aking pagkain. Hinugasan ko iyon bago ako pumasok. Napahinto ako sa pinto nang mapansin ko ang kalendaryo sa loob ng kwarto. Malungkot ako na tumingin sa kalendaryong yun. Ilang araw na lang ang hihintayin ko at malapit nang sumapit ang aking kaarawan. Mapait akong umiti nang biglang tumulo ang ilang butil ng aking luha. Simulat sa pool, hindi ko man lang naranasan ang ipaghanda o kahit na mabati sa mismong espesyal na araw na iyon ng aking buhay. Mabilis kong pinawi ang luha na dumaloy sa aking pisngi. Sa halip ay ngumiti ako. Ito na ang simula ng aking bagong buhay. Alam kong mahirap, pero at least hindi ko nadadanasin pa na apihin ang sarili kong pamilya. Kinaumagahan, kusa ako nagising dahil sanay ang aking katawan na gumising ng maaga. Mayroon naman na din akong sapat na tulog. Naku, kailangan ko nang magwalis ng bakuran. Ligaga akong saad nang mapatigil ako matapos kong mapagtanto na hindi na nga pala ako sadyang nakatira at hindi ko na kailangan pang magwalis ng maduming paligid. Marahan kong binuksan ang pinto ng kwarto hanggang sa madinig ko ang tinig mula sa sala. No, I said no. Hindi pa ako handa na magkaroon ng anak, Dad. Dinig kong giit ng tinig ng lalaki na alam kong si Sir Uno. Anak, kailan pa? Kapag naman nabuntis mo na siya, pwede mo nang gawin ang gusto mo. Just once, anak. Dahan-dahan akong humakbang hanggang sa makita ko ang kabuuan ng mukha ni Sir Uno. Ang gwapo ng mukha niya. Dahan-dahan na tumingin sa akin ng mapungay niyang mata. Kaya nginitian ko siya at inaasahan na ngingiti din siya sa akin. Ngunit matalim niya akong tinignan. Ikaw yun? Masama ang tinginaan niya sa akin. Naiwan ako nakanganga. Akala ko'y okay kami dahil sa pagtrato niya sa akin kagabi. Tingin niyo ba? Nanaisin kong makatali kang... Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Katulad niyan, sinabi niyong sa isang bar niyo siya nakuha. Gusto niyong mabuo ang apo niyo sa babaeng kagaya niya. Kung susumahin, hindi nakakahiya dahil dalawa lang sila na nasa sala. Kaya lang nasaktan masyado ang damdamin ko dahil sa kanyang mga sinabi. Nang bumalik ang kamalayan ko, ay naglalakad na palabas si Sir Uno. Kaya naman, nagkakandara pa ako na humabol sa kanya. Sandali, Sir Uno. Habol ko sa kanya. Hingal na hingal ako nang sa wakas na hawakan ko ang kamay niya. Ako yung kagabi, nung lasing ka, yung nasa mesa at kausap mo. Nagkaroon ako ng pag-asa na magbago ang kanyang reaksyon. Para bang naalala niya ang nangyari kagabi. Ano naman? Tinapik niya ang kamay ko, dahilan para siya'y aking mabitiwan. Hindi magbabago ang desisyon ko. Ayoko pang mag-anak. Gusto ko pang i-enjoy ang buhay ko. Anya, tsaka ako tinalikuran kaya hinabol ko siya. Pakiusap, pag-isipan mo muna. Nagmamakaawang saad ko nang matalim niya akong titigan. Hinuli niya ang kamay ko at halos mapapikit ako sa higpit noon. Nasasaktan ako. Naiiyak na saad ko pero parang bingi siya. Hinila niya ang pulsuhan ko at hinila ako paakyat sa kanyang kwarto. Saan mo ko dadalhin? Hindi ba ito ang gusto mo? Anya tsaka ako hinagis sa malambot niyang kama. Pero hindi ba? Diyan kayo pinapaikot ng mundo. Anya tsaka isa-isang inalis ang boto ng kanyang damit. Dahilan para makita ko ang napakagandang hulma ng katawan niya. Yung katawan na pinapangarap ng lahat ng kababaihan. Alisin mo na yung mga suot mo. Ano pang hinihintay mo? Anya na aking ikinasinghap. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hinawakan niya ang aking balikat at marahas na hinila ang aking damit. Pikit mata kong tiniis ang lahat ng ginawa niya. Pakiramdam ko'y kinukutsa niya pa rin ako kahit na hindi siya nagsasalita. Itinulak niya ako sa kama at halos ang damit panloob ko na lamang ang matira sa suot ko. Uno, iho, huwag kang gumawa ng hindi maganda. Hayaan mong ipaliwanag ko muna sa'yo.
Ani Sir Juancho sa labas. Wala akong maiintindihan dahil iisa lang ang malinaw sa akin. Pera, kapit sa patalim. Para sa pera ay handa niyong itaya kahit na dignidad niyo. Anya sa aking mismong tenga. Dahan-dahan kong naramdaman ang labi niya sa leeg ko. Halos kapusin ako ng paghinga habang tumutulo ang aking luha. Naramdaman ko na tumigil siya sa kanyang ginagawa nang makita ang luhaan kong mga mata. Bakit ka umiiyak? Nasasaktan ka ba sa mga katotohanang nadidinig mo sa akin? Anya habang nakatingin sa mukha ko ang mapungay niyang mata. Mali ka. Hindi tulad ng iniisip mo ang kalagayan ko. Ginagawa ko to hindi lang basta sa pera. Sumusugal ako para sa buhay ko. Napaiyak akong muli pero nilayo ko ang paningin ko sa kanya. Ayoko makita niya akong umiiyak. Inalok ako ng daddy mo ng oportunidad para baguhin ang buhay ko. Pinagmalupitan ako ng sarili kong pamilya. Kaya naman ayoko nang bumalik pa doon. Kaya ako ang naisip mong gawing paraan. Hindi ko sadya, pero kung talagang hindi mo gusto yun, aalis na ako sa bahay na to at babalik na lang sa pamilya ko. Saad ko sa kanya. Magbihis ka na, ayusin mo ang sarili mo. Anya, nagulat na lang ako nang bigla siyang nag-walk out. Napaluha ako ng husto. Ito ba ang kapalit ng bago kong buhay? Mas mahirap at mas masakit? Ang taong yun, ayaw niya sa akin kaya paano na ako? Uno point of view. Dinaanan ko sila daddy sa labas ng pinto ng aking kwarto. Nagdiretso ako sa labas. Ano naman kung anong kalagayan niya. Kumagat pa din siya sa pain dahil sa pera. Pilit kong kinukumbinsi ang aking sarili. Anak, napatigil ako sa pag-iisip. Hayaan mong pag-isipan ko mga bagay-bagay. I'm sorry kung masyado kitang nabigla. Maging ang batang yon hindi ko din napaliwanagan. Pero mukhang masyadong nasaktan ng batang yun sa mga nasabi mo. Nagalsabalutan na siya at nais nang umalis dito. Ano? Natigilan ako. Biktima siya ng pang-aabuso ng sarili niyang pamilya. Ani daddy, tulad din ng sinabi ng babae. Ginawa siyang katulong ng tiyahin niya. Hindi marunong bumasa at sumulat. Kaya naman ang katakot-takot na sugal na ito'y tinanggap niya kahit na wala siyang kaalam-alam. Hindi niyo ba siya pipigilan? Tanong ko pero umiling lang si daddy. Kung pipigilan ko siya at hindi ka pa din naman handa, ano na lang ang gagawin ko sa kanya? Ibibigay mo pa din ba ang pera na ipinangako mo sa kanya? Hindi, syempre. Wala pa naman siyang nagagawa para sa akin. Kung gano'n ay hahayaan niyo na lamang na bumalik siya sa kanila. Kumpirma ko at tumango naman siya. Maya-maya pa, nakita na namin siyang naglalakad palabas. Lumapit siya sa amin ni daddy. Ipagpaumanhin niyo na po ang kalapastangan ko kanina, Sir Juancho. Maraming salamat po sa sandaling pagpapalasap sa akin ng kalayaan. Ngunit kailangan ko na pong magpaalam. Saad niya sa amin tsaka siya yumuko ng huli para magpaalam. Hindi ako umiimik dahil nagigilty ako sa ginawa ko. Pero wala namang masama sa mga sinabi ko, hindi ba? Kahit na kinakain ako ng konsensya, pinipili ko pa din na sang-ayunan ng aking sarili. Hindi ko inalintana kahit na umalis siya sa bahay. Umaakto akong normal at hindi siya nakita kahit kailan. Pero kahit anong gawin ko, nauuwi lang ang lahat sa pag-iisip sa kanyang kalagayan. Kanina ka pa balisa. Ani daddy nang silipin niya ako sa kumpanya. Sumuko na siya sa paghingi sa akin ng mga apo. Pero sinet up naman niya ako sa mga blind dates. Iniisip ko lang kung saang bar niyo ba nakuha si Maya. Nahihiyang saad ko. Umaasa ako na hindi niya mahuhulaan ang nasa isipan ko. Hindi naman na siya bumalik pa sa lugar na yon. Sabi nung bakla na nakausap ko, bumalik na ang dalaga sa bahay nila. Ganun ba? Bakit, kinakain ka na ba ng guilty mo? Hindi. Bakit naman ako magigilty? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Wala nga ba? Tumawa ng malakas si daddy kaya nginusuan ko siya. Oo siya, mauuna na ako sa iyo anak. Sabihin mo na lamang kapag may napili ka na sa 4 na babaeng pinakita ko sa iyo. Lahat sila interesado na makilala ka. Ito. Itinuro ko yung babaeng blandang buhok. Nagningning kaagad ang mata ni daddy. Maganda siya pero hindi ko siya type. Saad ko tsaka ako binalik sa monitor ang paningin ko. Tuloy ay bumalik na naman ang pagiging iritado ang mukha ni daddy na aking ikinangisi. Pag alis niya sa building
ay kaagad ako lumabas ng opisina at sumakay sa elevator pababa hanggang sa marating ko ang parking. Bar kung saan nagtatrabaho si Maya. Iyon ang nasa isip ko hanggang sa dalhin ako ng sarili ko sa isang bar na tulad ng paglalarawan ni Daddy. Sir, kailangan niyo po ba ng mapaglilibangan ng init? Tamang-tamang description ni Daddy. Bakla din ang bumungad sa akin. Kahit na mag-aalas 6 pa lang ng gabi, bukas at active na ang bar. May hinahanap ako. Naku, lahat yan nandito. Mapunuksong saad ng bakla. Talaga? Babaeng nagngangalang Maya. Nandyan ba? Tanong ko. Tatalima na sana siya sa akin, pero hinawakan ko ang balikat niya para siya'y pigilan. O, saan ka pupunta? Sir, hindi ko naman po kasi… Oras na hindi mo sinabi kung nasaan si Maya, ipapasara ko ang pinagkakakitaan mo. Pananakot ko sa kanya na umepekto naman sa kanya. Sinamahan niya ako hanggang sa marating namin ang isang baryo. Sa unang puno ng mangga na makikita nyo, diyan ang bahay ni Maya. Takot na Anya. Hinayaan ko siyang buksan ang pinto ng kotse para makababa. Pag-alis niya, ay kaagad kong pinaandar ng mabagal ang kotse ko kung saan alam kong matatanaw ko si Maya. Tapusin mo na yan dahil papasok ka pa doon. Dinig ko ang malakas na tinig ng isang ginang. Pero tiya, ang sabi niyo'y malaki naman na po ang nakuha niyo, hindi ba? Bakit kailangan ko pa na bumalik doon? Nandoon ang pagpapakumbaba sa tinig ni Maya. Dahil yun ang gusto ko. Huwag ka na sumagot. Anang ginang at nasaksihan ng mata ko ang paghampas nito sa kanyang ulo ng mga damit dahilan para kainin ako lalo ng guilty. Nakasalampak si Maya na iniwan ng tiyahin. Marahan ang mga hakbang ko habang pinapanood ang pag-iyak ni Maya. Nakatuon lang sa baba ang kanyang mata habang umiiyak. Naupo ako sa aking mga paa. Napatigil siya sa pag-iyak. Hinawakan ko ang ilalim ng mukha niya, tsaka ako inangat ang paningin niya hanggang sa makita niya ako. Sir Uno? Humihikbing Anya. Ako nga, kamusta ka? Sino ka? Malakas na sigaw ng ginang. Nang makita kong naglakad siya palapit kay Maya, tsaka mga hawakan nito nang pigilan ko ang kamay niya. Bayad na siya doon sa bakla, hindi ba? Nandito ko para sunduin siya. Saad ko tsaka ako inalalayan si Maya. Puro galos sa mga kamay niya. Maging ang damit niya ay napakadumi na hindi makapagsuklay. Anong bayad? Tumigil ka! Lumayo ka sa pamangkin ko! Anya tsaka akmang pipigilan ako, kaya naman hinawakan ko ang kamay niya. Pamangkin ba ka mo? Sana nga gano'n na lang ang turing mo sa kanya. Para naman hindi niya na kailangan pang magmakaawa para lamang sa buhay niya. Saad ko tsaka ako itinapon ng kamay niya palayo sa akin. Iginiya ko si Maya pasakay sa kotse hanggang sa makaalis kami doon. Sandali kong itinigil ang kotse. Okay ka lang? Tanong ko. Nakababa ang tingin niya habang nagkukutkot ng kuko. Malamang na nahihiya siya sa akin. Bakit ka pumunta? Naawa ka ba sa akin? Hindi ko mahanap ang tamang sagot. Na-curious lang ako kung ano na bang ginagawa mo ngayon. Tsaka pinag-iisipan ko pa kasi yung tungkol sa pag-aanak eh. Ganun ba? Sana bumalik ka na lang kapag kumbinsido ka na. Ayaw mo ba akong makita? Naiinis ng wika ko. Hindi ba at bayad ka naman na ni Daddy dun sa bakla? Umuwi na lang tayo. Wika ko, tsaka ako dinrive ang kotse. Mag-aalas 9 na ng gabi nang makarating kami sa bahay. Wala nang masyadong tao, baka mga tulog na. Maligo ka dun sa kwarto mo. Magluluto ako ng makakain. Saad ko sa kanya. Maliit ang mga hakbang niya nang pumasok sa kwarto. Ako naman ay napasabunot sa aking buhok. Dam, ano bang nangyari sa'yo? Akala ko ba'y gusto mo pang i-enjoy ang buhay mo? Naiinis na saad ko sa aking sarili. Pumunta ako sa kusina. May supa at ulam sa kaserola, kaya nagsangag na lang ako ng kanin. Nilagyan ko yun ng carrot at beans. Maya-maya pa, nakita kong lumabas si Maya mula sa kwarto. Bagay na bagay sa kanyang suot niyang pantulog. Sabay na tayong kumain. Wika ko, tsaka naghain sa 2 plato. Naupo siya. Hindi ko naiwasan na maalala ang gabi na una ko siyang makita. Hindi naman ako lasing na lasing noon, pero parang napaka-komportable ko habang nakasandal sa kanyang balikat. Gusto mo pa bang gawin yung usapan niyo ni Daddy? Kung gusto mo,
Nahihiyang sagot niya sa akin. Okay lang sa'yo na iwan ng baby sa akin? Hindi ko siya mabibigyan ng maayos na buhay. Hindi ko kayang magbasa at magsulat, kaya walang akmang trabaho para sa akin. Wala ka na bang mga magulang? Ang tatay ko, inabandona ako nang mabuo ako sa sinapupunan ng nanay ko. Para ako natauhan ng sandaling yun. Ganoon din ang eksaktong mangyayari sa amin, hindi ba? Bata pa lang ako nang mawalan na ako ng magulang. Namatay ang nanay ko sa pagkapanganak sa akin. Hindi ko naisip na may isang katulad niya. Hindi, halos pareho kami. Hindi ko nasasabi kay daddy, ngunit uhaw din ako sa pagmamahal ng isang ina. Hindi sapat ang pera para punan yun. Naawa ko para kay Maya. Kulang siya sa pagmamahal ng magulang at wala ding sapat na pera para matugunan ang kanyang pangangailangan. Kumain ka na. Pwede kang mag-stay dito hanggat gusto mo. Hindi ka nagalit sa akin? Hindi naman ako galit sa'yo. Tama ka. Nagkamali ako ng interpretasyon ko sa'yo. Sad ko sa kanya. Hayaan mong tulungan kita, Maya. Nakaupo ako sa sofa. Nang magising si daddy, pababa ng hagdan dala ang tungkod niya. Umiinom ako noon ng kape. Ano at nagbago ang isip mo? Ani daddy pag-upo niya sa sofa. Wala naman ho. Pwede namang mangyari ang gusto niyo pero sa mas maayos na paraan, dad. Hindi niyo na ako kailangan pang i-blind date kung kani-kanino. Ibig sabihin ay payag ka ng magkaanak. Hindi ko sinabing hindi pero hindi ko din naman sinabi na oo, dad. Sa ngayon hayaan niyo na muna ako magdesisyon hanggang sa mahanap ko ang sagot. Anong balak mo sa kanya? Hayaan niyo muna siya dito, dad. Nakita ko kahapon kung paano siya pinagmalupitan ng kamag-anak niya. Ulila na siya sa magulang. Maswerte pa din pala ako pero kahit kailan, hindi ko pa naitanong sa inyo. Nasaan ba ang mami ko? Halata na hindi niya inaasahan ang tanong ko sa kanya. Hindi mo na siya dapat hinahanap. Tumayo si daddy at halatang iniiwasan ng tanong ko. O gising ka na pala, iha. Napalinga ako sa kausap ni daddy at naroon si Maya. Masaya akong makita kang muli. Ani daddy sa kanya, tsaka naglakad si daddy papalabas. Pakigawan ng kape si Maya. Utos ko sa isang kasambahay. Ay naku, wag na. Kaya ko namang gawin yun para sa sarili ko. Ayaw mo? O sige, gawan mo din ako. Nakalabi kong saad. Naiwan siyang nakanganga. Naglakad ako papunta sa kusina. Hindi ako magaling magtimpla pero sana magustuhan mo. Ngumiti siya sa akin tsaka nagsimulang maglagay ng black coffee sa baso. Para bang sanay na sanay siya. Gusto mong balikan ng mga taong nanakit sa'yo? Tanong ko habang abala siya. Si Tia ba ang tinutukoy mo? Anya tsaka lumingon sa akin. Sumayaw ng sandali ang buhok niya nang gumalaw ang leeg niya. Kahit na hindi maganda ang pinakita niya sa akin, ayoko naman na danasin nila mga bagay na hindi kaaya-aya. Kahit paano, naging mabait din sila sa akin. Saan dun? Base sa mga kwento mo, wala silang pinakitang maganda sa'yo. Marahil tama ka pero kasi sila ang nagpakain sa akin. Nagpatuloy at nagbihis kaya nagpapasalamat pa din ako, Sir Uno. Hindi kita maintindihan. Saad ko tsaka ako siya tinalikuran. Kinuha ko ang kape na ginawa niya tsaka ako naglakad palabas. Napatigil ako sa lasa nun. Nakakatuwa siya, hindi ba? Napatigil ako. Nasa labas pa din pala si Daddy at nakatanaw sa pagsibol ng araw. Di ko pa siya kilala pero alam kong may mabuti siyang kalooban. Humakbang si Daddy pabalik sa bahay. Dad, maiba ako. Hindi ba at may coffee shop tayo na hindi nyo na nadadalaw? Kung doon muna kaya natin dalhin si Maya habang pinag-iisipan ko ang mga bagay-bagay. Bakit mo doon naisip dalhin si Maya? May potensyal siya. Kanina pinagtimpla niya ako ng kapit na gustuhan ko yun. Pero hindi naman lahat ng tao'y pareho ng lasa sa iyo. Kahit na, Dad, basta hayaan niyo na muna siya doon. Nakangiting saad ko. Sabik akong pumunta sa kwarto ni Maya. Maya? Maya? Nang buksan ko ang pinto, halos manigas ako sa aking kinatatayuan matapos kong makita ang katawan niyang walang saplot dahilan para kaagad akong tumalikod. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Sir Uno? Wala ko nakita. Bilisan mong magbihis, hintayin kita sa labas. Saad ko tsaka ako mabilis na naglakad.
Ano bang ginagawa ko? Pailing-iling na saad ko sa aking sarili. Kumatok si Maya sa pinto ng kotse. Nang mapatingin ako sa kanya, nakadress siya ng floral. Bagay na bagay sa kanyang damit niya. Ngunit hindi mawala sa isip ko kung gaano kaganda ang katawan niya. Ipinikit ko ang aking mata bago siya pagbuksan ng pinto. Naghintay ka ba? Pasensya ka na ah. Saan ba tayo pupunta? Sa coffee shop. Kaysa maburo ka sa bahay, mas maigi na doon ka na lamang magpakabisi. Pero Sir Uno, hindi naman ako marunong magbasa para pumasok sa ganitong trabaho. Hindi ka nila tataratuhin ng gaya sa pamilya mo kaya wala ka nang dapat na ikabahala. Saad ko. Nagbaba siya ng tingin tsaka pinagkutkot ang mga daliri. Sa totoo lang, hiyang-hiya ko sa iyo Sir Uno. Hindi mo naman ako kilala pero heto tinutulungan mo ko. Okay lang yun. Saad ko tsaka ako ginulo ang ulunan niya. Malapit lang naman ang coffee shop na pinuntahan namin kaya nakarating din kami kaagad dun. Magandang umaga sir. Binati ako kaagad ng manager dun. Hindi ko naman alam kung anong pangalan niya. Magandang umaga din. Ito nga pala si Maya. Gusto kong turuan niyo siya dito. Girlfriend niyo po? Anang manager. Obligado ko bang sagutin ang bagay na yan? Sarkastikong saad ko. Hindi naman po. Medyo nanibago lang po. Ngayon lang po kasi kayo nagdala ng babae. It's none of your business. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Saad ko tsaka ako nilingon si Maya. Iiwan na kita dito. Tumawag ka na lang sa bahay at ipasusundo kita, okay? Tumango siya kaya lumabas na ako. Sana ay magandang simula ito para makapagsimula ka ng bago mong buhay, Maya. Maya point of view. Ate Maya, isang espresso. Ani-ani sa akin. Magdadalawang buwan na ako nagtatrabaho sa coffee shop. Hindi ako marunong bumasa. Pero dahil sa gabay nila Ani at Manager Lalene, ay madali ko lang natutunan ng mga pangalan ng kape. Tulad na lamang ng cappuccino, espresso, macchiato, americano at madami pang iba. Isa na akong bartender. Sa gabi ay tinuturuan ako ni Sir Uno na magbasa-basa. Inalok niya pa nga ako mag-aral pero tumanggi ako. Sobra-sobra nang naitulong niya sa akin kaya kalabisan na kung tatanggapin ko pa yun. Ate Maya, isa pa daw special coffee bago magsara. Magiliw na sabi ni Ani. Ako na lang ang maghahatid Ani. Saad ko. Alam na alam mo talaga kung sinong nagpapa-order niya na. Kinikilig na Ani sa akin. Marahan ako lumabas palabas sa kinalalagyan ko, dala ang kape na order ni Sir Uno. Malayo pa lang ako ngiti niya na ang aking nakikita. Sir Uno, sana'y tumawag na lang kayo para pinadala ko na lang sa opisina niyo ang kape. Parang mas feel ko kung inumin yan dito eh. Tsaka gusto kong makita yung mismong nagtimpla. Naipit ko ang labi ko at pinangunahan ng hiya. Pinaghila niya ako ng upuan sa tabi niya. Kamusta ka dito? Anya habang naka-cross legs. Galing siya sa ibang bansa kaya halos isang buwan din siyang hindi nadalaw dito. Madalang na lang din ako umuwi sa bahay nila. At okay lang naman iyon sa kanila ni Sir Juancho. Lalo tinaalagaan ko ang aking sarili. Okay lang ako. Masaya at nag-e-enjoy ako Sir Uno. Naiilang ako sa pagtawag mo ng sir sa akin. Nakalabing Anya tsaka tinutok ang mukha sa akin. Kung Uno na lang kaya. Anya tsaka lalong itinutok sa akin ang kanyang muka. Dahilan para lalong mamula ang aking pisngi. Nakita kong suminghot siya. Amoy lotus flower ka. Ang bango mo. Hindi man lang siya nagdadalawang isip na sabihin ang mga bagay na yun. Teka, hinawakan niya ang buhok ko. Humaba na ng husto ang buhok mo. Lalo kang gumanda. Anya pa sa akin kaya ako'y napaatras. Sir Uno, madami pa akong titimplahing kape. Maiwan ko muna kayo. Saad ko para iwasan siya pero hinawakan niya ang pulsuhan ko para pigilan niya ako. Parang gusto ko nang magkaanak, Maya. Napatigil ako. Parang nanigas ang buong katawan ko. Pwede na, diba? Naipit ko ang aking labi. Mabuti na lamang at mangilan-ngilan na lamang ang tao noon sa loob ng shop. Kaya kahit paano, okay lang na mag-ingay siya. Oo naman, bakit naman kita tatanggihan? Saad ko tsaka akong ngumiti. Dahan-dahan niyang pinakawalan ng kamay ko. Babalik na sana ako sa counter nang bumukas ang pinto at pumasok si Tia Guada at ang pinsan kong si Carissa. Kaya naman pala.
Kaya pala hindi ka na nakakatanaw ng utang na loob ay dahil nasa maayos ka ng kalagayan. Talaga nga namang wala ka nang modo. Wala ka pang utang na loob. Ani tiya. Tiya, wag po kayong gumawa ng gulo dito. Nakikiusap na saad ko tsaka ako hinawakan ng kamay ni tiya para yayain palabas. Pero winasiwas niya lang ang kamay ko para siya'y aking mabitiwan. Kung ayaw mong mag-iskandalo ko dito, ibigyan mo ko ng pera. Oo naman po, magbibigay ako tiya. Saad ko, susunod na sana ako sa kanila nang hawakan ni Sir Uno ang aking pulsuhan. Hindi ako pumapayag. Ani Uno, nilingon siya ni tiya. Ikaw? Nanggagalaiting ani tiya kay Sir Uno. Ang lakas ng loob mong lalaki ka? Sino ka para ganyanin ako? Ang lalaking nagmamay-ari ng tinatapakan mo. Ani Sir Uno, dahilan para sila ay mapatahimik. Lalaine, tawag ni Sir Uno sa manager ng coffee shop. Palabasin mo muna ang lahat ng tao na narito. Utos niya paglapit ni Manager Lalaine. Inaanyayahan niya na maupo sa harap niya sina Tia at Carissa habang ako naman ay nasa tabi niya. Sa akin ang gagaling ang lahat ng pera ni Maya. Kaya ako lang ang may karapatan na magsabi kung bibigyan ka ba niya o hindi. Ang lakas naman ng loob mong. Nilingon ako ni Tia. Sabihan mong lalaking to, sino ba kasi siya? Halata ang inis sa tono ni Tia. Ang kulit mo naman eh. Ani Sir Uno na para bang bagot na. Kapag ba sinabi kong ako ang mapapangasawa ni Maya, mananahimik ka na? Mapapangasawa? Gulat na anya. Ngunit anong nakita mo sa babaeng yan para pakasalan mo? May anak ako, nasa labas siya sandali. Ani Tia, tsaka nagmamadaling lumabas. Maya-maya ay pumasok si Tia, dala si Ate Cassandra. Eto, siya ang anak ko. Tignan mo naman mula ulo hanggang paa. Di hamak na mas maganda siya at may pinag-aralan kaysa naman sa babaeng yan. Napakislot ni Tia ang kilay ni Sir Uno. Ngayon, mapang-insultong ani Sir Uno. Hindi hamak nga na maganda siya at may pinag-aralan. Pero may isang bagay na hindi niyo matutumbasan si Maya at yun ang puso niya. Ang busilak niyang puso. Bukod doon ay meron pa siyang ako. Ngumisi si Sir Uno. Lahat kayo, bulok ang mga ugali. Magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Ani Ate Cassandra. Bakit? Masakit bang malaman ng katotohanan? Mali ka. Mahal ko si Maya at hindi ako tulad ng inaasahan mo. Inaalala ko din siya. Kung totoo nga lahat ng sinasabi mo, bakit kinakailangang danasin ng babaeng katabi ko na mabuli ng mismo niyang pamilya? Kung totoong mahalaga siya sa'yo, bakit hinayaan mong tratuhin siya ng nanay mo na parang isang basura? Saad ni Sir Uno. Siguro nga'y nagawa namin yon, ngunit may dahilan naman. Tamad siya't matigas ang ulo. Kaya nga wala kang mapapala sa babaeng yan. Kaya wag mo na siyang gustuhin. Ayoko. Isa-isang ani Sir Uno. Kung tamad at matigas nga ang ulo niya, dahilan ba yun para hindi niyo siya pag-aralin? Sige na, layas na. Kayong walang mapapala sa akin. Layas na't wag na muling magpapakita pa sa akin. Kung ayaw ninyong ipakulong ko kayong lahat. Ani Sir Uno tsaka hinawakan ng kamay ko. Uwi tayo sa bahay. Lalaine, maaga kang magsara ng coffee shop. Ang mga taong yan, ayoko mababalitaan ko na tumungtong sila muli dito sa lugar ko. Bili na ani Sir Uno. Iginiya niya ako pasakay sa kanyang kotse. Bakit? Tatahi-tahimik ka dyan? Tanong niya sa akin. Naiinis ka ba sa akin sa pagtrato ko sa pamilya mo? Hindi, sa buong buhay ko. Ngayon lamang may taong nagpahalaga sa akin at dumipensa. Kaya naman hindi ko alam ang sasabihin ko. Eh di tumingin ka sa akin. Masuyong anya na pinagsisihan ko naman. Sana pala hindi ko na lang siya tinignan. Para akong hinihigop ng mata niya. Simula ngayon, hindi mo na kailangang makaramdam ng pangapi mula sa iba. Tutulungan kita. Masuyong anya sa akin tsaka niya hinaplos ang aking pisngi. Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Nagbago na siya. Hindi na tulad noon na napakasungit. Tahimik kaming nakarating sa bahay. Bumati ako kaagad kay Sir Wancho. Magandang hapon po Sir Wancho. O himala at sumama ka kay Yowan. Umugong ang malakas na tawa ni Sir Wancho. Maganda kayo ng hapunan para sa aming tatlo. Tumatawang saad pa din ni Sir Wancho. Maiwan ko muna kayo Sir Uno.
Magpapalit lamang ako ng damit. Samahan kita? Tanong niya na ikinalaki ng aking mga mata. Ha? Bakit ka sasama? Takang saad ko na ikinatawa naman ng malakas ni Sir Juancho. Oo nga naman, bakit ka naman sasama? Iniwanan ko silang mag-ama doon na hiyang-hiya. Hindi ko alam kung nag-iisip pa ba ng tama si Uno. Nagsasalita siya ng ganun sa harap mismo ng tatay niya. Paglabas ko sa kwarto, ay nakita ko na sa gilid si Uno. Nasa labas siya at nag-aantay sa akin. Kanina ka pa dyan? Bala ko nang sabihin kay Daddy. Ang alin? Tanong ko pero kaagad ko ding naalala. Yung tungkol ba sa pagbibaby? Tanong ko't tumango siya. Sige. Handa ka na ba? Ayokong pilitin ka, Maya. Walang pilitan na mangyayari. Yun ang trabaho ko. Pagkatapos noon, kailangan ko nang umalis, hindi ba? Napasinghap ako't nagulat nang iikot niya ako't maingat na isinandal sa pader. Paano kung hindi? Masuyongan niya habang nakatitig sa akin ang kanyang mga mata. Paano kung ayoko na pala na umalis ka kahit na naipanganak mo na ang anak ko? Sir Uno, tinakpan ng kanyang labi ang aking labi. From now on, it will be Uno. No sir and po, okay? Anya tsaka ngumiti at nanguna papunta sa hapag kung saan naroon din ang kanyang daddy. Marahan akong sumunod sa kanya. Nakuha namin ang atensyon ng daddy niya nang ipaghatak niya ako ng upuan. Magsimula na tayo. Ani Sir Juancho. Dad, ngayong gabi. Nahiya ako kaya naman hinawakan ko agad ng palihim ang kamay ni Uno para siya ay pigilan. Ano yun, iho? Tumingin din sa akin si Sir Juancho. Ngayong gabi po, baka gusto niyong ipaghanda ko kayo ng espesyal na kape. Palusot ko. Binitiwan ko ang kamay ni Uno pero hindi niya binitiwan ang sa akin. Hindi makakatulog si Dad kapag pinagkape mo yan. Tumatawang ani Uno tsaka nagumpisang kumain gamit ang isang kamay niya. Paano ko makakakain ito? Minulagatan ko siya ng mata kaya nakangisi pa din niyang binitiwan ang kamay ko. Sa kwarto na kita hihintayin. Bulong sa akin ni Uno nang iwanan niya ako sa kusina. Namula ang aking pisngi. Ikaw nanunukso ang isang kasambahay. Siguro may gusto na sa'yo si Sir Uno. Ano ang binulong niya sa'yo? Nanunuksong Anya pero kinahiyaan ko na lamang. Bumalik ako sa kwarto. Kahit na naligo ako kanina, naligo pa din ako. Siniguro kong mabango ako bago humarap kay Uno. Nag-spray din ako ng kaunting pabango. Nakaroba ba akong pupunta? O nakapantulog? Ano kaya? Nagtatalo ang isip ko at hindi mapakali. Naituon ko ang dalawang kamay ko sa vanity mirror at hindi malaman ang gagawin. Napasinghap na lamang ako nang maramdaman ko ang kamay niya na dahan-dahang gumagapang sa tiyan ko. Ang mukha niya ay naroon na pala sa pagitan ng balikat at leeg ko habang ang labi niya nararamdaman ko sa aking leeg na dumadampi. Kala ko ba aantayin mo ko sa kwarto mo? Oo nga, uminom lang ako at sumilip sa'yo. Bakit ang bango mo? Napapikit ako nang maramdaman ko ang mahigpit niyang labi na kumukurot sa aking balikat. Uno, tawag ko sa kanya, ngunit pawang bingi siya at hindi nakikinig sa akin. Hindi ko napigil na ilabas ang aking pagdaing nang humiwalay ang labi niya at nakita ko ang mapulang bakas sa iniwan niya doon. Hihintayin kita. Pinikita niya pa ako matapos ay lumabas ng kwarto. Hinintay kong mamatay ang lahat ng ilaw sa kabuuan ng bahay bago ako umakyat sa taas. Hindi pa ako nakakakatok nang bumukas na ang pinto ng kwarto ni Uno. Tanging ang ilaw lang sa kanyang kisame ang nagbibigay ng liwanag sa loob ng kwarto. Ipinako niya ako sa pinto habang nakatitig sa akin ng mapupungay niyang mga mata. Dahan-dahang humaplos ang kamay niya sa aking balikat hanggang sa tuluyan niyang maalis ang nakaharang na saplot sa aking katawan. Nakita ko ang paggalaw ng Adam's apple niya. Nakita ko na naman. Anya, napasinghap ako nang maglandas ang kamay niya sa bewang ko na rektang tumatama sa katawan ko. Mainit ang kanyang paghinga habang ginigiyan niya ako pahiga. After nito, hindi ka na ba magpapakita sa akin? Tanong ko dahil yun naman talaga ang usapan. Ano sa tingin mo? Anang garalgal niyang tinig. Hindi ko alam. Sagot ko't hindi na ako muling nakapagsalita dahil sinakop na ng labi niya ang aking labi. Hinayaan ko yun. Hinayaan kong angkinin niya ako
dahil hindi sa iyon ang aking trabaho, kundi dahil iyon ang gusto ng aking puso. Inangkin namin ang gabi, ngunit kahit pasado 11:00 na, hindi pa din ako dinadapuan ng antok. Nasa iisang kumot lang kami ni Uno nang maramdaman ko ang kamay niya sa tiyan ko. Dahan-dahan niya akong hinila palapit sa kanya. "Napagod ka?" tanong niya. Ngumiti lang ako at hindi sumagot. "Matulog ka sa dibdib ko." Anya tsaka hinila ang braso ko paharap sa kanya hanggang sa ang ulo ko ay naipatong niya sa kanyang dibdib. "Matulog ka. Kapag nakita kong mulat pa ang mata mo mamaya, iisa pa tayo." Anya kaya kaagad kong ipinikit ang aking mga mata. Nadinig ko siyang humagalpak ng tawa. Kinaumagahan, paggising ko ay wala na si Uno sa tabi ko. Iba na ang damit na suot ko, kaya naman marahan akong humakbang pababa. Wala sa sala si Uno, hindi tulad ng aking nakasanayan. "O sige, eto na lang ang sagutin mo. Ano ba talaga ang balak mo kay Maya?" Dinig na dinig ko ang pag-uusap nila mula sa labas. Kumubli ako sa pinto. "What do you mean balak?" Dinig kong ani Uno at halata na hindi niya maintindihan ng kanyang daddy. "Alam mo't alam niya ang ating plano sa simula pa lang. Kaya huwag kang umasa na mababago yung oras na may namagitan sa inyo. Tulad ng mami mo, iiwan ka lang din niya kapalit ng malaking salapi. Paano kung hindi? Paano kung iba si Maya?" Ani Uno takmang tatalikod sa daddy niya. "Walang iba pag pera ang usapan. Anakan mo siya't kuhanin ng bata tsaka mo siya palayuin sa inyo ng anak mo." Matigas na anang daddy niya. "Kayo ang gumusto nito una pa lang. Sinunod ko ang gusto nyo, kaya hindi nyo ko maaaring basta na lamang kontrahin sa gusto ko. Masasaktan ka lamang anak, pera lang ang gusto nila, tandaan mo yan." Nanginig ang kamay ko. Kala ko iba si Sir Juancho sa lahat pero tulad ng iba. Nanghuhusga din siya batay sa estado ng isang tao. Napatigil kami sa isa't isa nang magtagpo ang aming mga mata. Tumalikod ako tsaka ako naglakad pabalik sa kwarto. "Maya! Maya!" Sunod-sunod na tawag sa akin ni Uno pero hindi ko siya pinansin. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking pisngi. Bakit ba ako umiiyak? Di ba una pa lang naman alam ko nang mangyayari to? Mali, dapat pala ngayon pa lang dumistansya na ako sa kanya. Dahil sa pagiging close namin, nasasaktan ako kahit na sa maliit lang na bagay. "Bakit ka didistansya?" Hindi ako nakagalaw dahil na naman sa yakap mula sa likod ko. "Dito ka lang sa tabi ko. Hindi ako papayag na umalis ka." "Pero Uno, alam mong hindi ako karapat-dapat sa iyo. May mga babaeng mas babagay sa iyo." Walang ibang babagay sa akin. Walang ibang babae na welcome sa amin dahil sa lumang paniniwala ni Daddy, pero di ba, hindi mo naman ako iiwan. Di ba hindi mo gagawin sa akin ang ginawa ni Mami? Gusto kong magkaroon ng pamilya, Maya. Ayokong maranasan ng mga anak ko ang kakulangan na nararamdaman ko ngayon. At alam kong maiintindihan mo yun dahil tulad ko, ulila ka din sa ama't ina. Naawa ko kay Uno ng mga sandaling yun. Akala ko'y napakalakas niya pero heto siya. Nagko-confess ng totoong nararamdaman sa akin. "Kaya dito ka lang sa tabi ko. Dito ka lang, Maya." Hinarap niya ako. "Ipangako mo." Umiti siya na para bang umaasa na ganoon ang magiging sagot ko. Kung tutuusin ay napakaswerte ko na para mapili ng isang mayamang gaya ni Uno. Pero paano ko masasagot ang tanong niya kung alam kong ayaw sa akin ni Sir Juancho? Hindi siyang magdedesisyon para sa akin. Ani Uno tsaka hinawakan ng kamay ko. "Saan tayo pupunta?" Sakto naman na nasa sofa si Sir Juancho kaya kaagad kong binawi ang kamay ko. Pero hindi iyon pinakawalan ni Uno. Iginiya niya ako paupo sa harap ng kanyang daddy. "Para saan ang lahat ng yan?" Ani Sir Juancho. "Hindi naaalis si Maya. Kapag nailuwal niya na ang anak namin, magpapakasal kami." Napatingin ako kay Uno. "Uno, wala naman yan sa usapan, hindi ba?" Saad ko pero hinawakan niya ang kamay ko. "Anak, magdahan-dahan ka sa desisyon mo. Hindi mo naiintindihan ang mga ginagawa mo. Iniingatan lamang kita." "Hindi ko maiintindihan hanggat hindi niyo pinaiintindi sa akin." Halata na seryoso si Uno sa kanya mga sinasabi. "Tulad ng sitwasyon mo'y napunta din ako dyan. Ang mami mo ay kasintahan ko. Maganda't nakapagtapos din ng kolehiyo. Siya ang babaeng pinakaiibig ko. Ipinagbuntis ka niya, bagay na labis kong ikinasaya. Ngunit nagulat na lamang ako nang bigla siyang nawala matapos kanyang iluwal.
Nalaman ko na binayaran siya ng lolo mo ng malaking halaga para iwanan tayo. Natanong niyo man lang ba siya kung bakit siya umalis? Kung talagang mahal niyo siya, kayo ang nakakakilala sa kanya. Huwag niyo siyang husgahan base sa sinabi ni lolo. Isa pa iba si Maya sa kanya. Kung talagang iiwan ako ni Maya, sa una pa lang pinirahan niya na ako. Lahat ng kinikita niya sa coffee shop ay pinapadala niya sa mga walang yang tao na nangaapi sa kanya noon. At yun mismo ang dahilan kung bakit naging mahalaga sa akin si Maya. Uno, tama na. Pigil ko sa kanya. Si Maya, pinagkaitan siya ng edukasyon at masayang pamilya. Ngunit ang puso niya, yun ang alam kong hindi kayang nakawin sa kanya na maituturo niya sa mga anak namin. Nadinig ko ang pagbuntong hininga ni Sir Juancho. Talo ako. Wala na ako may rarason pa para paghiwalayin kayo. Kung ganun, hayaan mo muna kaming mag-usap ni Maya bago ako pumayag dyan sa pinaglalaban mo. Ani Sir Juancho kay Uno. Hindi ba ako pwede dito? Makikinig lang naman ako. Pinayagan na kita sa gusto mo. Ako naman ang sundin mo. Ani Sir Juancho. Binitiwan ni Uno ang kamay ko pero bumulong pa bago ako iwan. Ikwento mo sa akin kapag may pinagagawa siya sa'yo na kahinahinala, tawagin mo ko kaagad. Ani Uno na ikinatawa ko naman. Hinintay lang namin na makalayo si Uno bago nagsalita ang kanyang daddy. Hindi ko alam kung pareho ba kayo ng damdamin ng anak ko. Mahal na mahal ko si Uno. At alam mong hindi ako magkakaganito kung hindi yun totoo. Kaya sana wag mo siyang tatrade rin. Mabait ang anak ko at ngayon lamang siya umibig. Iha, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko. Huwag mo siyang iwanan. Sa ngayon hindi ko po masasabi na hindi ko siya iiwanan. Ayoko din pong maging mitya ng pagdurusa niya. Mahal ko po si Uno. Ngunit kung makita ko na dahil sa akin kaya siya nahihirapan, ako na po ang kusang aalis sa piling niya. Alam ko pong malayo ang agwat namin para sa isa't isa. Pero hindi ko po iiwan si Uno ng dahil sa salapi o anumang bagay. Yan ang natitiyak ko sa inyo, Sir Juancho. Magaling ka, Iha. Kung ganun, pag-aralan mo na din akong tawaging daddy. Mas maganda yun, hindi ba? Dadating din tayo doon, Dad. Nakangising ani Uno na nasa likod na ng sofa ko. Ikaw talaga, walang nakakahindi sa mga gusto mo. Hindi ba't yun ang dahilan kaya Uno ang pangalan ko? Mayabang na aniya tsaka tumawa. Ilang linggo lang ang nakaraan nang makumpirma ko na nagbunga ang gabing pinagsaluhan namin ni Uno. Nasa coffee shop ako noon nang ako ay mag-PT. Nanibago kasi ako sa aking sarili mga nakaraang araw. Para bang hindi na ako ang dating ako. Madaming ayaw at madami naman na gusto. Nakangiti kong inilagay sa bag ko ang pregnancy test at bala kong ipakita yun kay Uno pag uwi ko sa bahay. Ate Maya, may bisita ka. Saad sa akin ni Ani nang bumalik sa counter. Dala ang tray na pinaglalagyan niya kanina ng kape na in-order ng isang customer. Sino daw? Cassandra daw po yung pangalan niya. Gumawa ako ng paboritong kape ni Ate Cassandra. Manager Lalaine, kayo na po na ang bahala dyan. Nakikisuyong saad ko at tumango naman siya. Pinuntahan ko si Ate Cassandra. Magandang araw, ate. Nakangiting wika ko tsaka ako inilapag ang kape sa harap niya. Magandang araw din sa iyo, Maya. Hinawakan niya ang kamay ko. Gusto kong humingi ng sorry. Tama ang boyfriend mo. Sana nga pinaglaban kita noon kay Mama para hindi mo maranasan ang mapait mong kapalaran. Okay lang, ate. Huwag ka nang magpadala ng pera sa kanila. Bumukod na din ako ng tirahan kila Mama. Mag-isa akong tinataguyod ang sarili ko. Nalaman kong ang perang ginagamit ko pala sa eskwelahan ang siyang pinagbentahan sa'yo ni Inay. Hayaan mo, sisikapin kong maibalik yun. Kung sa'yo naman pala nagamit ang pera, ate, hindi ko pagsisisihan na ginawa yun ni Tia. Isa pa, nasa maayos naman na akong kalagayan kaya huwag ka nang mag-alala. Saad ko pero tumulo pa din ang luha ni Ate Cassandra. Patawarin mo ko, Maya. Umiiyak na anya kaya tumayo ako at niyakap siya mula sa likuran. Wala kang kasalanan, ate. Saad ko pa habang hinahaplos ang likod niya. Pero napasinghap ako ng may braso na humila sa akin palayo kay Ate Cassandra. Anong ginagawa mo? Ani Uno habang kunot ang noo. Luhaan ang mata ni ate nang tumingin kay Uno. Pero ngumisi lang si Uno. Umiiyak ka? Bakit? Nagpapaawa ka ba para makahingi ka na naman ng pera kay Maya? Hindi na sa akin pwede ang ganyan. Uno, hindi. Nagkakamali ka.
Saad ko pero itinago lang ako ni Uno sa likod niya, tsaka niya ako hinawakan sa aking pisngi. Magpapauto ka na naman sa kanila. Masuyong anya. Hindi ko siya masisisi kung bakit ganoon ang tingin niya sa akin. Pero maniwala ka sa akin o hindi. Nandito lang ako para humingi ng tawad kay Maya. Siyempre gusto ko ding magpasalamat dahil pwede ko nang iwan ng pinsan ko. Alam ko nang merong magtatanggol sa kanya. Ani Ate Cassandra, tumulo ang aking luha. Aalis na ako, Maya. Paalam niya sa akin. Hindi ko na siya nahabol dahil hawak pa din ni Uno ang aking pulsuhan. Okay ka lang? Tanong sa akin ni Uno nang tuluyang mawala si ate sa coffee shop. Oo naman, kakastart lang halos nitong coffee shop. Tapos sa may bisita ka kaagad na kasing gwapo ko. Natawa siya sa sarili niyang biro. Matapos ay iniabot sa akin ng bouquet na kanina pa pala niya hawak. Para sa'yo. Kinuha ko iyon at kaagad na inamoy ang mga bulaklak. Ngunit ganoon na lamang ang pagkakangiwi ko dahil hindi ko nagustuhan ng natural na samyo nito. Bakit hindi mo gusto? Nag-aalalang aniya nang makita ang mukha ko. Hindi ko din alam kung anong isasagot ko dahil nasanay siya na rosas ang paborito kong bulaklak pero heto ko't nag-iinarte. Sinubukan kong amuyin ulit yun pero talagang bumabaliktad ang aking sikmura. Ilalagay ko na lang siguro sa vase. Palusot ko tsaka akmang tatalikod na sa kanya pero hinawakan na naman niya ang kamay ko. May iba ka bang gusto? Sabihin mo sa akin, baka may iba kang gusto na bulaklak. Nag-aalang ang anya tsaka ako niyakap. Natatakot ako. Baka dahil hindi ko nalaman kung anong gusto mong bulaklak ay iwan mo ko. Parang maiyak na anya kaya ako'y napatawa. Pinagtitinginan na din kasi kami ng mga tao. Ano ka ba? Hindi maaaring mangyari yun. Hindi ko lang gusto yung amoy ng mga rosas. Pero yun ang paborito kong bulaklak. Saad ko kay Uno. Bakit nga? Bakit hindi mo gusto? Lately napapansin ko kahit yung mga paborito mong pagkain na dala ko, hindi mo na kinakain. Mas pinipili mo pa ang dala ni Lalay na binagoongan. Malungkot na aniya. Pati tuloy si Lalay at Ani ay natawa. Hinawakan ko ang magkabila niyang pisngi. Sinabi ko na sa daddy mo, hindi salapi o anumang bagay ang magiging dahilan para iwan kita. Nangyayari ang lahat ng yun dahil buntis ako. Parang tumigil ang oras para sa kanya ng mga sandaling yun. Anong sabi mo? Buntis ka? I love you. I love you so much. Anya sa akin. Sa tuwa ni Uno ay nagpakain siya sa buong coffee shop. Tuloy ay naging eat all you can ng tema noon. Aba, at anong mayroon at nagkaganito naman ang coffee shop mo? Saad sa akin ng kanyang daddy. Imposibleng hindi nyo alam. Nanunokso ang ani Uno sa kanyang ama. Hindi kayo gagawi dito kung hindi nyo alam ang lahat ng dahilan na to. Napatawa naman ng malakas ang kanyang daddy. Tama ko, hindi ba? Ani Uno. Natutuwa ako para sa inyong dalawa. Anya tsaka tumingin sa akin. Narinig mo ang tanong ko kanina, hindi ba? Kung anong nangyari sa coffee shop mo? Coffee shop ko po? Inosenteng tanong ko na ikinatango niya. Inikot niya ang kanyang mata sa kabuuan ng coffee shop. Napansin kong mas marami ang pumupunta dito nang dalhin kita dito. Mula ngayon, ibinibigay ko na sa iyo to. Nasa loko ang aking bibig. Ito ang pinakamagandang regalo na binigay sa akin ng anak ko. Oo, siya ang nagbigay ng lahat ito sa akin. Kung hindi dahil sa bata na nasa sinapupunan ko, wala ako ngayon sa kinilalagyan ko. Kung patuloy kang iiyak dyan, babawiin ko yan. Hindi ko binigayan sa iyo para mag-iiyak ka dyan. Sita niya sa akin kaya kaagad kong pinunas ang mata ko. Dad naman, masyadong harsh sa asawa ko. Pinalo ko ang braso ni Uno. Bakit? Seryoso ko, pakakasalan kita. Anya sa akin. Pero syempre, ayoko magsimula ng bagong buhay kasama ka nang may maiiwanan ka sa nakaraan. Maya-maya, pumasok si Tia kasama ang dalawang anak na si Krisa at Carlito. Sa loob tayo. Ani Uno sa akin tsaka ako iginiya papunta sa storage area kung saan walang mga tao. Kasunod namin sa likod si Tia. Tia, bakit kayo nandito? Nagulat ako at napaatras ng sabay-sabay silang lumuhod sa akin. Teka, ano bang nangyayari? Maya, nanginginig na ani Tia. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng mga ginawa ko sa iyo. Mula nung bata ka,
hindi na kita itinuring bilang isang kapamilya. Kaya sana mapatawad mo ko. Kami din, Maya. Ani, Krisa at Carlita. Iginiya ko sila patayo. Hindi nyo kailangang lumuhod sa harap ko. Tiya, kahit na po hindi maganda ang ating mga pinagsamahan, pinagpapasalamat ko pa din po ang mga pagdating nyo sa buhay ko. Hindi ko po kayo makakalimutan. Saad ko tsaka ko sila niyakap. Sobrang saya ko ng mga sandaling yun. Hindi na din kami magtatagal. Pinaunlakan ko lamang ang kahilingan ng kasintahan mo. Ani, Tiya, tsaka hinawakan ng kamay ng kanyang dalawang anak. Tiya, hindi po ba muna kayo kakain? Hindi na, Maya. Ani, Tiya, tsaka diretsyong naglakad palabas. Sandali lang, bibigyan ko sila kahit panggastos lang. Saad ko kay Uno at tumango naman siya kaya tumakbo ako palabas pero palapit pa lang ako sa kanila nang madinig ko si Tiya. Kunyari okay lang sa kanya pero ang totoo gusto niya tayong ipakulong. Yumabang na siya dahil may kaya ng pumurotekta sa kanya. Kasalanan niyo to, Mama. Malas, sana'y ako na lang ang ipinagbili niyo kaysa sa bruha na yun. Ani, Krisa, hindi pa din magbabago ang pagkabwisit ko sa kanya. Yung sorry ko, nakakasuka. Sinabi mo pa, anak nga talaga kita. Pagsang-ayon ng mama niya sa kanya. Akala ko nagbago na kayo. Nanginginig ang labi ko habang sinasabi ko iyon. Nagulat sila nang humarap sa akin. Maya, mali ka. Ani, Tiya, pero umiling ako. Ako mismo ang nakasaksi kung gaano talaga kayo kasama. Akala ko'y okay na ang lahat. Akala ko mapapatawad ko na kayo. Pero sadyang napakasama nyo. Tumigil sila sa kamay ko na may hawak na pera. Inipit ko iyon sa kamay ni Tiya. Heto, yan na ang huling pera na makukuha nyo sa akin. Oras na bumalik pa kayo para humingi sa akin, ipapakulong ko na kayo. Itatanggi kong kamag-anak kayo. Saad ko tsaka ko pinunasan ng aking luha at sila'y tinalikuran. Sandali, Maya. Hindi mo maaaring basta na lamang putulin ang lahat. Wala ka talagang utang na loob. Sigaw ni Tiya, kaya huminto ako sa paghakbang. Matalas ko silang nilingon. Kahit sino, hindi maipagmamalaki na kamag-anak kayo. Kung palapit pa lang, nangangamoy na ang ugali nyo. Saad ko tsaka ko sila iniwan sa labas na puno ng galit. Pagbukas ko ng pinto, nag-aabang na pala sa akin si Uno. Hinayaan kong makita mo ang katotohanan na isang kasangkapan lamang ang tingin nila sa'yo. Hindi ka nila mahal tulad ng inaakala mo. Saad ni Uno sa akin. Hinila niya ako't niyakap. Kung may nagpapahalaga sa'yo, walang iba kundi ako. Ani, Uno, tsaka hinag ka ng aking noo. Uno, feeling ko napagod na ako. Umuwi na tayo. Oo naman, wala akong hindi ibibigay sa'yo. Masuyong anya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at iginiya palabas. Pinagbukas niya ako ng pinto ng kotse. Tama si Uno, siya lang ang nagmamahal sa akin. Pagdating sa bahay, inalalayan pa ako ni Uno. May gusto ka bang kainin? Wala, gusto ko lang sanang magpahinga. Saad ko, iginiya niya ako paakyat sa kwarto. Pinagpagpa niya iyon bago niya ako hinayaan na mahiga doon. Naiwan si Daddy doon. Nakangiting ani Uno sa akin. Umirap ako at nagpatay mali siya kahit naiintindihan ko ang gusto niyang ipahiwatig, ang maglambing sa akin. Hindi mo ba siya susundan? Okay lang naman ako dito. Saad ko kaya lang nahiga siya sa tabi ko. Mukhang wala naman akong takas sa gwapong lalaking to. Hindi yun okay. Baka may mangyaring masama sa anak at sa mapapangasawa ko. Anya tsaka ngumisi. Niyakap niya ako. Kinuha niya ang kamay ko at sinuotan ng singsing na mula sa bulsa niya. Para saan to? Tanong ko kahit alam ko naman na gusto niya talaga akong pakasalan. Sa halip na sagutin, hinagkan niya ang kamay ko. Sabi ko nga sa'yo, handa kitang pakasalan. Sinserong Anya. Hinila niya ako para mas mapalapit sa kanya. Inipit niya ako sa kanyang mga bisig at nagdulot iyon ng init sa aking buong katawan. Sa bahay na ito magsisimula ang bagong mundo. Kasama ako at ang mga anak natin. Ani Uno tsaka ako sinimulang hagkan. Bumaba ang kanyang halik mula sa aking labi. Muli kong inalay ang aking sarili kay Uno. Ang una't huling lalaki na aalayan ko ng aking sarili. Mabilis na dumaan ang mga araw. Habang tumatagal, lalo kong nararamdaman ang tunay na damdamin ni Uno para sa akin. Malaki na din ang tiyan ko. Maging ang daddy niya. Sabik na mailuwal ko na ang bata na nasa aking sinapupunan.
Oh, pakainin mo na si Buntis. Ani Daddy kay Uno nang makita akong pababa sa sala. Kagigising ko lang po, gatas sa tinapay na lang po siguro. Saad ko, sinalubong naman ako ni Uno pababa ng hagdanan. Nasa 7 buwan na ang tiyan ko at 2 buwan na lang isisilang ko na ang anak namin ni Uno. Magpaaraw tayo? Tanong niya sa akin. Inaalalayan niya ang likod ko habang kasunod namin ng kasambahay, dala ang upuan. Inalalayan ako ni Uno paupo doon. Pakidala dito ang tinimpla kong gatas sa tinapay na hinanda ko para sa mamaya nyo. Napapadalas ng pag-absent mo. Hindi mo naman ako kailangang bantayan on time. Sita ko sa kanya. Mula nang dumating ako sa buhay ni Uno, napakarami nang nagbago sa kanya. Hindi na siya tulad noon na napakahilig magpakasaya sa mga bar. Madalas ay opisina at bahay na lang umiikot ang buhay. Palaging sabik na ako'y makita. Wala akong pakailam. Uma-absent naman ako dahil sa iyo, hindi ba? So hindi masama yun. Hayaan mo na ako. Magsasawa din ako. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Natatawang Anya. Maya, in love ako sa iyo. Anya tsaka pinisil ang aking pisngi. Lumuhod siya tsaka hinagka ng tiyan ko. Hindi ko alam kung matutuwa pa ba ako. Hindi naman sa pinagbabawalan kita. Pero gusto ko din na unahin mo yung sarili mo. Lalo't wala naman akong ginagawa. Ayoko. Isa-isa na namang Anya tsaka niyakap mula sa likod. Palagi ako nasa paligid mo at wala kang ibang magagawa kundi pagtiisan ako at tanggapin ang buong pagmamahal ko. Saad niya sa akin. Kung sa bagay, sino bang tatanggi sa gwapong nilalang ng ama ng anak ko at magiging asawa ko pa sa hinaharap? Ang isang basura kong itrato ng iba ay tila naging diamante bigla matapos kupkupin ng mag-ama na tinuturing ko na ngayong totoong pamilya.